Malimit nga na naman po ang pag-ulan, kaya kasabay ng mga damo, eto, mga palakang bukid, naglabasan. Dahil nga po matubig ang paligid, eto naman yung panahong gustong gusto nila para magparami. Exotic kung ituring nga po ng mga iilan. Pero kung ako ang tatanungin, na isang laking bukid, napakasarap po nitong pang-ulam. Ngunit naglaon, natutunan na din itong kainin kahit yung mga taga-syudad. Katulad nga po dito sa bansang Thailand, nakita nilang napakagandang pagkakitaan kaya pinaparami na din ho nila. Meron silang supply sa kanilang mga pamilihan whole year round. Anytime na napapaibig kang umulam, may mabibili ka. At may nagawa na nga ako nito noong nakaraang linggo. Niluto ko naman sa adobo na nagmamantika sa gata. Kung hindi mo pa napanood, pa-scroll lang po andyan sa mga upload ko. Pero hindi ito pinalampas ni Kanayong Mary. Big shout out po. At pumukaw nga sa aking pansin yung kanyang comment na kung pwede daw magluto nga ako ng tawagin ay tinokak or tinolang kokak, palaka na may dahon ng ampalaya, na kung saan may luto na din ako. Pero sa kanila daw, sa halip na ginagayat, tinatadtad ito ng pino. Kaya ito at gusto ko ding subukan. Dahil sa mga comment nyo, mayroon din akong mga bagong natututunan na nakakadagdag sa aking kalaman. Kaya kung may request ka at available naman dito ang mga sangkap, comment lang po below para ma-shoutout kita at magawan ko din ng video. Pagdating ko nga sa bahay, agad ko ito nilinisan. Tinanggalan ko lang po ng balat upang malinis naman tignan para sa mga kanain natin dyan na medyo masiselan. Saka ko kinamas sa asin upang matanggal ang dulas at saka yung lansa. Ganyan nga po ang ginagawa ko kapag naglilinis ako ng palaka. Pero huwag mo tong gagawin sa palaka, yung nahuhuli sa silong ni Kaka. At katulad nga ng request ni Kanayong Marie, kailangan tadtarin ko daw ito ng pino. Kaya ganyan nga po ang ginawa ko. Pero sa amin, sa norte, ginagayat lang yan dahil gusto nilang may dinadampot para swak sa ulam or kahit pampulutan. Kaya medyo curious lang din ako kung saang lugar or kaninong idea naman nag-originate ang gantong paraan ng pagluluto. Saka ko lang po ito ginisa sa sibuyas, bawang, sa kaluya para naman sa aroma. Isasangkot ko muna sa patis at paminta. Patutuyuan ko na din ito ng katas. Ito naman po yung paraan ko upang sa ganun mawala yung kanyang lansa. At shoutout na din po sa aming top star sender na sila Ma'am Jasmine Jimenez na naninilaw kada upload ko, at kay Sir Paulo Serrano. Thank you so much po mga kanayon. At kapag natuyuan na ito ng katas, sunod ko namang inilagay yung tanglad at saka pang sabaw na pantay lang sa laman. Habang inihintay ko itong kumulo, nilinisan ko na din yung nakuha kong talbos ng ampalayang ligaw. Isa nga po sa mga biyayang hatid ng paligid kapag ganito nag-uulan. At dinamihan ko na din. Okay lang naman mapasobra dahil ito yung bitter pero better. Naigisa ko na yan kaya hindi na kailangan ng mahabang pakuluan. Saka lang naman ako naglagay ng siling haba at panghuli yung nilinisan kong dahon naman ng ampalaya. Dapat dyan kapag nadampian ng mainit na tubig, ayos na. Hango agad para hindi gaanong mapait. Saka ko lang naman inayos yung aking lamesa. Saka ako na nahimik ng mga ilang sandali upang sa ganon ipagpasalamat ang biyaya na nasa aking harapan, na sa ganon mabasbasan at magsilbing lakas sa aking pangatawan. Ito nga po ang aking mumunting handog ng mga pagkaing bukid kung aking tawagin. At kung nagustuhan mo din, don't forget to share. At baka madaanan ko ang wall mo, ikaw naman ang susunod na mapadalhan ko ng pangmeryenda o kaya naman ng pangulam. Daan na ho kayo, kain na po tayo. Kuha muna tayo sa talbos. Napakasarap po ng lasa niya. Yung mga nagsasabi nga ho, yung mga nakatikim na nito, sinasabi, kalasa daw ng manok. Pero kung ako ang tatanungin, sa tingin ko, mas masarap pa ho siya sa manok. At may kaunting pait yung sabaw, kaya masarap po siyang higupin. Makikita niyo naman po, nagmamantika. At nakatulong nga po yung comment ni Kanayong Mary. Hindi ko na kailangan tanggalan naman ng tinik. Buto pala. Pagkahigop mo na sabaw, diretso lunok na din yung laman. Panalo. Ganito dahagod.
At ito ho yung isang nakapagpabango ang kanyang tanglad. Ang mga kanayon po natin dyan na may mga nahuhuli pang ganito. Pwede nyo dito subukan yung ganito buto. Pero optional lang naman yung tinatadtad. Kung gusto niyo pa rin yung may nginangat-ngat, pwede niyo pong wag tadtakin. At kung hindi naman kinahiligan yung ampalaya, o kaya naman po hindi available sa inyong lugar, pwede naman gumamit ng sili o kaya malunggay. Yan po yung mga ginagamit natin sa mga tinola. Pero sa mga ako, katulad ko nga, hindi gusto medyo mapapait. Ito yung bitter na better. Kaya mas gusto ko siya sa ampalaya. Pati sa kasili. Ganito dahagod yung sabog. Diyan ko muna tatapusin mga kanayon. Dadagdag na ako. Isang sandok pa. O nabitin.